Ngayon naman magbibigay tayo ng tips kung paano pagandahin yung mga tanim natin, kung paano natin siya maalagaan hanggang sa bumunga ito. Kaya stay tuned at mag-subscribe sa channel natin. So dito nga muna tayo sa kalabasa. Yung kalabasa, kailangan bago mo siya itatanim ay lagyan mo siya ng pinakaunang pataba. Ang ibig ko sabihin, pagkabutas bago ka maglagay ng malalim dapat yung butas mo, okay? Then after nun ay ready mo na siyang lagyan ng pataba. So wala pa yung tanim, yung munang pataba ang ilalagay mo sa butas, and then after 3 days 4 days ay pwede mo na siya lagyan ng seeds. Okay, lalagyan mo na siya ng seeds para yung seeds pag tumubo siya ay malalaki yung bulas. So pag tumubo naman yung seeds ay alagaan mo siya sa dilig-dilig, okay? Alagaan mo sa pagdidilig. Then yung pagka ganito na ay mag-apply ka ulit ng isa pang fertilizer. So yung fertilizer na ginagamit natin dyan is 14-14. Maganda talaga yung bulas nung kalabasa na nilalagyan ng 14-14. Dahil ang kalabasa ay sumisip-sip talaga yan ng pataba. Gustong gusto niyan yung marami siyang fertilizer. So ganyan, kapag lumaki na yan, bibilang tayo dyan ng dahon. Simula dito. 1, 2, 3, 4, 5. So kulang pa. Kailangan 8 dahon bago mo siya tatanggalan nitong dulo. Then kapag mahaba na, siyempre lalaganap na siya dyan sa area na yan. Pagka lumaganap na dyan at mamumulaklak na siya, kailangan mo na siyang lagyan ng yung pang tusok natin dito, okay? Diyan mismo area na yan. Then dito tutusukan mo siya para naman yung kalabasa magbigay sa'yo ng magandang bunga. Parang na-activate yung kanyang pinaka-stem na magbigay ng malaking bunga, maraming bunga, at sigurado marami ang ani mo. Okay, ganyan lang ang style kung bakit meron tayong mga ganyang kalaking dahon, kung bakit ganyan kalulusog yung ating kalabasa. Kaya kung marami ka pa ang gustong itanong tungkol sa pagtatanim ng kalabasa, kung ako sa iyo, huwag mong iiwanan ng channel na to at mag-subscribe ka na.